Ang probinsya ng Sorsogon ay matatagpuan sa dulong kanlurang bahagi ng Luzon. Kilala ang Sorsogon sa taglay na ganda ng kalikasan, gaya ng beaches, lake, lagoon. Dumagdag pa ang magaganda at naglalakihang istruktura, gaya ng Balogo Sports Complex, ang magandang coastal road, pier, at ang nakamamanghang 16K Blue Roses na matatagpuan dito sa Kasiguran, Sorsogon. Kaya ngayong araw na to, pasyalan natin ng ilang magagandang lugar dito sa Sorsogon. So mga Kamindurahin TV, nandito nga tayo sa Coastal Road ng Sorsogon at pupuntahan natin ang Balogo Sports Complex. Ito ang Coastal Road ng Sorsogon, ang isa sa pinakamagandang proyekto ng Build dito sa Bicol Region sa panahon ng Administrasyong Duterte. May habang 5.2 kilometers na itinuturing na pinakamagandang akses o daanan papuntang Bulusan at Barcelona, Sorsogon. Hindi lang sa araw magandang dumaan dito sa nasabing karsada, maging sa gabi ay mahahalina kayo sa ganda ng view at liwanag ng coastal road na ito ng Sorsogon. Bago nga natin ipagpatuloy yung ating ginagawang vlog para dun sa ating mga viewers at iba pang mga Kamindurahin TV na hindi pa nakakapag-subscribe sa ating channel, ay pakiclick naman yung subscribe sa baba at papindot ng ating bell button para ma-update ko pa kayo sa ating pang mga upcoming vlogs. Maraming salamat po. Mga Kamindurahin TV, andito na nga tayo sa Balogo Sports Complex at itinayo nga ito para sa ginagawang preparasyon sa palarong pambansa ng probinsya noong 2022 at kalaunan nga ito ay napospon. Ang naturang sports complex ay may kapasidad na humigit kumulang 12,000 na upuan. Mga Kamindurahin TV, on the way na nga tayo sa Bulusan at pupuntahan natin yung lake. Alamin natin kung bakit ba talaga dinarayo ang lake na ito, kung gaano kaganda. Ito ay matatagpuan sa paanan ng bundok ng Bulusan. Andito na nga tayo sa Bulusan Lake, ang sikat na pasyalan dito nga sa bayan ng Bulusan. Kilala ang Bulusan Lake sa napakalawak at tahimik na lugar. Napapaligiran ito ng mga nagtataasang puno. At tayo dun nga sa tour guide na ating nakausap. Ang punog na ito ay tinatawag na Centennial Tree. Ito ay matatagpuan sa paanan ng Mount Bulusan, isang napaka-aktibong bulkan sa probinsya. Malaki ang naging ambag ng lake na ito sa pamayanan ng Bulusan, maging sa mga kalapit lugar dahil dito kinukuha ang ibang source ng kuryente at supply ng tubig ng irigasyon para sa kanilang mga taniman. Maraming magagawang activities sa lawang ito gaya ng mga boating, fishing, camping. At bago nga tayo makapasok sa nasabing lake ay kailangan natin magbayad ng entrance fee na 50 pesos, shuttle service na 35 pesos. Magbabayad din tayo ng 10 pesos para sa environmental fee at sa huli kailangan din natin magbayad para sa tour guide na 150 pesos para sa isang oras. Pagkatapos nga nating puntahan ang Bulusan Lake ay tutungo na tayo sa Kasiguran, Sorsogon para maipakita ko sa inyo yung ipinagmamalaki ng bayan ng Kasiguran, ang 16K Blue Roses. Ito yung bagong atraksyon dito nga sa probinsya ng Sorsogon, kaya yun ang ating pupuntahan. Mga Kamindurahin TV, andito na nga tayo sa Kasiguran, Sorsogon at nakikita natin ang nagmimistulang hardin
ang libu-libong umiilaw na Blue Roses dito nga sa Plaza Escudero ng Bayan ng Kasiguran. Proyekto ito ng provincial government para pasiglahin nga ang turismo dito sa nasabing probinsya. May kabuuang 16,000 asul na rosas. Kapag maaga ay makikita mo ang puti na rosas, pero kapag gumabi ay masisilayan mo na ang tunay na kulay nito at ganda. Ayon sa lokal na pamahalaan, may mga nakatakdang oras na pagpapailaw tuwing Biyernes at Sabado mula alas 7 hanggang alas 9 ng gabi. At kung gusto mong pumasok sa loob ay kailangan mo magbayad ng entrance fee na halagang 20 pesos. Pwede na kayo mag-picture-picture sa loob mismo ng Blue Roses na ito. Pangatlong araw na nga natin dito sa lalawigan ng Sorsogon at napunta na nga natin yung lake kung saan ay matatagpuan nga dito sa bayan ng Bulusan at ang ipinagmamalaking 16K Blue Roses ng Kasiguran. Ngayong araw namang ito ay pupuntahan natin ang bayan ng Matnog kung saan ay matatagpuan ng Peace Sanctuary at didiretso rin tayo ng beach ng Pink Beach na tinatawag na Subic dito nga sa Matnog. Mula sa lugar na ito ay abutin tayo ng 20 minutes sa ating gagawing paglalakbay. Very excited na si Kuya Dave, Kaloy at Ate Laura na makita ang iba't ibang uri ng isda dito nga sa Juwag Lagoon. Ito ang Juwag Lagoon Fish Sanctuary na kung saan ay pwede kang makipaglaro sa isda at mag-fish feeding. Mahigpit nilang ipinagbabawal dito ay maglagay ng sunblocking policy para nga maiwasan ang pagkalason ng mga isda. Pag pumasok ka dito, ang ating entrance fee na babayaran ay 200 pesos. Ngayon kung kailangan mo mag-snorkeling at bumaba dito nga sa babang ito ay magbabayad ka ng additional na 200 para personal mong masilayan at makahalubilo ang ganitong klase ng mga isda. Sa pinakailalim ay hindi lang isda ang ating makikita, pati itong lobster na paborito ng mga mayayaman. Ito ang pinakang highlights dito sa sanctuary, ang mag-snorkeling dahil matatouch mo talaga ang mga isda. Siyempre, magbibigay ka ng pagkain. At sa pagpunta nga natin dito sa Juwag Lagoon Sanctuary ay madadaanan natin ang Kalintaan Cave at ang tinatawag nilang Subic na napakagandang beach dito nga sa Matnog, Sorsogon. Napansin ko lang dito mismo sa beach na ito, napakaraming isda. Kung nakikita ninyo yung ating nasa video na yan.
Pagkatapos nating pasyalan ng Matnog Sorsogon ay babalik na tayo ng Sorsogon City kung saan ay doon tayo naka-check-in. Pagkatapos nga nating libutin ang ilang bayan dito sa lalawigan ng Sorsogon, ay dito tayo magtatapos sa isang barangay, sa Barangay Talisay, kung saan dito matatagpuan ang maganda nilang pasyalan, ang ito yung Sorsogon City at yung nakikita nating bundok na yun yung ating inikutan kanina. Ngayon magtutuloy-tuloy na tayo papuntang pier at bago nga tayo makarating doon ay madadaanan din natin ang SM City dito nga sa Sorsogon. Kapag ka ikaw ay pumunta ng Sorsogon, lalong-lalo na dito sa Sorsogon City, ay huwag mong kalimutang pasyalan ang pier nila na matatagpuan nga dito sa Barangay Talisay. Napakaganda dito kapag kagabi. Marami kang pwedeng gawin dito, ang tumambay nga dito sa pier at marami ka ring mabibili tulad ng mga pagkain gaya ng mga street foods at meron ding mga malalaking restaurant na makikita ka dito sa lugar. After 4 days ng ating paggala dito sa lalawigan ng Sorsogon ay napunta natin ang 4 na bayan. Napakaraming magandang pasyalan dito sa probinsya ng Sorsogon. Kaya kung bibigyan pa ulit tayo ng pagkakataon ay muli nating babalikan ang lalawigan ito. Kung nagustuhan nyo ang aking vlog, paki-like, paki-share, and paki-subscribe na rin. Maraming salamat po.